Nilagdaan ng Department of Justice ang bagong patakaran sa pagsasampa ng kaso. Kung dati probable cause lang ang basihan, ngayon kailangan ng matibay na ebidensya laban sa inirereklamo. Darito ang aking unang balita. 30 nagsisiksikan para sa espasyong pangsampulang. Resulta ng mga kasong taon o dekadang itinatagal sa mga korte. Kaya sa bagong lagdang rules ng Department of Justice National Prosecution Service patungkol sa preliminary investigation at inquest proceedings, hindi pwede magsampa ng kaso dahil lang may probable cause o sapat na basihan para paniwalaang may krimeng naganap. Dapat nasala na mga reklamo sa piskalya pa lang at isasampa lang sa korte kung may ebidensyang sapat para ipanalo ang kaso. The standard of proof has been raised from probable cause to prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, thereby ensuring that only quality trial-ready cases are filed in court and no frivolous or harassment suits could ever see their day in courts anymore. Malaking bawas ito sa mga kasong na isasampa sa korte at mapoprotektahan ang karapatan ng mga akusado. Sa bagong rules on preliminary investigation, sinisiguro po na hindi kayo makakasuhan or may isyuhan ng warrant of arrest sa isang kaso na walang ebidensya. Pinagtitibay din sa bagong rules sa mas maigting na ugnayan ng pulisya at ng prosecution service para sa pangangalap na ebidensya at case build-up. Mula umano ng sinubukan itong case build-up scheme sa nakaraang taon ay pumalo sa 93% ng conviction rate. Pabor naman dito ang Volunteers Against Crime and Corruption. Itong DOJ initiative na to is okay for us simply because yung rate of conviction will be successful on a very high percentage simply because of yung case build-up between the piskal and yung police bago nila isampa. Bukod sa makakabawas ito sa caseload ng mga korte at pagpapataas ng conviction rate, ayon kay dating UP Law Dean Pacifico Agabin, mas magiging patas ito para sa mga akusadong biktima lang ng paghihiganti at mababago ang mindset ng mga piskal na ipasa na lang ang responsibilidad ng pagsuri sa mga ebidensya sa mga korte. Dapat lang din daw mag-ingat sa mga bias sa piskal at maging mapagbantay sa peking impormasyon. Naisaalang-alang daw sa rules yan, ayon sa DOJ. Kasama po kasi sa proseso bago mag-file ng kaso sa korte ang isang sertifikasyon na pipirmahan ng prosecutor na ayon sa kanyang evaluation, kumpleto na ang ebidensya. At kapag mali ang sertifikasyon niya, walang ebidensya, pinahal niya, he will be held accountable under the Prosecution Integrity Board. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.